Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong ika-4 na linggo ng Adbento, tayo ay nagtitipon upang ipagpatuloy ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sa liwanag ng kandila ng pag-ibig, inaanyayahan tayong buksan ng ating puso sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Ang ating pag-iiwang ay tanda ng kagalakan at pag-asa na dulot ng Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Naway maging handa tayo sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa. Sama-sama natin ipag-iwang ang banal na misa bilang pamayanan ng pag-ibig at pag-asa. Sa bawat panalangin, ating pong isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Kit Emmanuel Rial, Christian Candelaria, Rusty Candelaria, Elisha Adrian Ricaria, Eunice Scarlett Gabulidas, Dennis Pistri, Mary Fiona Cabral, at John Clarence Villavicencio. Magsitayo po tayo lahat bilang pagsisimula sa banal na misa. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin rin. Tayo ngayon nalangin, makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nabalit mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat ng umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Pakinggan niyo ang sinasabi ng ating Panginoon sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang unang at dakilang utos sa palaway tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Tayo po lahat, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
sa amin ang buhay na kanyuhan ng iyong di malirik na biyaya at pag-ibig sa pamamagitan ng iyong palatandaan. Ang pagsilang ng aming tagapagligtas mula sa angka ni David at ang paghahanda po sa kanyang pagkakatawang tao. Naway patuloy po kami maging marapat niyang kaibigan at kasama, at ngayong kasama mong nabubuhay na gawain kay San Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpagkailanman. Tayo na lang, makapangyarihan ng Diyos. Kami binigay sa patuloy na kalabas sa amin ang biyaya namin, na kung saan kami nalagay po dito siyang bahay at namin upang isagawa ito ang pang-apat na linggo ng Advent, simbolo ng aming patuloy na paghahanda sa iyong muling pagkaroon. Ganun din po ang aming mga kapatid na nagawasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kailang mga karawan na sa Nakete Manuel, Christian Candelaria, Christine J. Gama, Rizky Candelaria, Felicia Andrea Candelaria, Eunice Scarlett Gabulinas, Dennis Christine, Mary Fiona Cabral, at hindi po kay John Clarence Villavicencio, na nawa o Diyos patuloy mo nawa sila pagkalooban ng maraming panawang karawan sa kanilang buhay, at patuloy mo nawa sila ingatan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ganun din po ang sponsor sa umagang ito, ang third Sunday Mass sponsor na pinakaunahan nito sa bawat pamilya, lalo na sa mga pamilya ni Nandelet Recania, Dondon Recania, Jonel Recania, Melanie Sibelia, Permente Galan, Adrian Lian, Joel Galan, Janet Recania, Joey Apostol, Napoleon Berlas, Romulo Rey, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercelita Incenas, Lomar Salotes, Norberto Recania, Aileen Medina, Hernando Rianzares, Henry Recania, Camilo Diegala, Nanette Manalo, Arden Perlas, at yun din po sa pamilya ni Fernando Labusta Jr. Naway pagkalooban mo sila ng isang masaganang buhay at patuloy mo silang gamitin ng instrumento upang pamunahan lalo-lalo na ang pagpahayag ng iyong mabuting balita. At ang lahat ni Kristo sa magitan niya sa Kristo ng aming Panginoon. Amen. Tayo nalangin, O Diyos na pinangawa. Kami din po'y nagkakaisa sa aming panalangin sa aming pagtitipon dito ngayon, upang idulog ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagkalooban mo din sila, Panginoong Diyos, sa iyong awa, at pagalingin mo sila mula sa kanilang karamdaman. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Michael Villavicencio, Rudy Saludes, at yun din po kay Father Edwin po. At ang lahat ni Kristo magitan na sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na walang hanggan. Amin din po inaalaala sa aming pagtitipon dito ngayon ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sa makabilang buhay na naway pagkaloob mo sa kanila at kanilang tungo sa kabilang buhay, upang masutungan nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa na Leonela Timora, at din sa kaluluwa ni Christine Manalo, at ang lahat ng Kristo magitan niya sa Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay paalaala ng tapat ng Diyos sa kanyang pangako, kahit tayo ay nag-aalala. Si Haring Ahas ay natakot na nagduda, ngunit hindi siya iniwan ng Diyos. Binigyan siya ng tanda ng kapanganakan ng isang bata na tatawagin Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ating pong pakinggan ng unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Propeta Isaias, Kabanata
Magsisimula sa talata 10 hanggang talata 16. Ito naman ang ipinasabi ni Yahweh kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin si Yahweh." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo sa mahaya ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aming Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang kakainin niya ay gatas at kulot pag siya'y marunong na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng mga haring kinatatakutan mo ay magiging ina." Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay nagpapakita ng pagkatawag ni San Pablo bilang lingkod at sugo ni Jesucristo. Ipinapaalala nito ng pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isang tawag na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Si Pablo ay isinugo upang ipahayag ang mabuting balita, hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa kalwalhatian ng Diyos. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 7. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng kabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo naman ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balitang ito na ibinangako niya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tao.
Siya ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siya anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging kasunod ni Jesu Kristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumasagot. At sinunod. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Yesu Kristo ayon kay San Mateo sa kabanata 1 nagsisimula sa talata 18 hanggang talata 25. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakakagda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagkatwang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip
ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalan ng Jesus. Sapagkat siya'y magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng isang propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan niya Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo. Patuloy sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsing po tayong lahat at ating pakinggan ng mga pangalan. Emmanuel, na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Welcome po sa pang-apat na linggo ng Advento, na kung saan kasabay sa pagdiriwang nito ang pagsisindi ng pang-apat na kandila, na kung saan ito ay nangangahulugan ng pag-ibig. Ang huling linggo ng Advento ay pinapagawain dito sa ating lima ngayon na pag-ibig. Mga kapatid, sa umagang ito, ito'y naglalarawan sa atin ng ating Panginoon na tayo'y mahal ng Diyos. Pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Bakit? Dahil ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga, Emmanuel, nagiging kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtitipon dito ngayon, ibinahagi yung kung paano nangyari at ay sa katuparan ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ibinabanggit sa ating banal na Ebanghelyo yung kwento tungkol kay Jose, na anak ni David, kung saan ay nabalitaan niyang nagdadalang tao ang kanyang magiging asawa. Nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero bilang tao ay hindi mawawala sa ating mga isipan yung magduda. Maraming katanungan sa isip, bakit nangyayari ito? At may mga pag-alinlangan. Kaya nakapag-desisyon si Jose na iwalayan niya ng lihim ang kanyang magiging asawang si Maria. Samantalang siya'y nag-iisip ay siya'y nakatulog at kinausap siya ng anghel. Nasabi, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Siya'y nagdalang tao at siya'y manganak ng isang lalaki at tatawagin mo Jesus. Siya yung magliligtas sa bayang makasalanan. Ito yung magandang mensahe na ipinagkakaloob doon kay Jose. Ganon din sa bawat isa sa atin na narito ngayon. Nanaway sa buhay natin ito, marami tayong mga pangamba. Lagi tayo nakaka-encounter sa mga buhay problema sa ating sosyedad, problema sa ating pamilya, ay para bagang nasasabi natin mahirap. Pero ating tingnan yung kwento sa buhay ni Jose sa araw na ito, baka masasabi natin na mas mahirap pala yung pinagdaanan ni Jose. Dahil si Jose ay naging Diego Salvador. Ibig sabihin, kung hindi pumayag si Jose, walang mangyayari
na kaligtasan. Bakit? Dahil ang babae noong panahon na magkasala, magkaroon o magbuntis, mga anak na walang tumayatayong tatay, ay ito sila ay pinapatay. Ganun ka mabigat na kasalanan. Pero dahil siya ay anak ni David, anak ng isang taong matuwid, yung balak niya ay napalitan ng lakas ng loob nung marinig niya ang misabi ng anghel. Huwag kang matakot. Ganun din sa buhay natin mga tao, mga kapatid. Marami tayong problema, marami tayong mga katanungan sa isip. Pero naway, hindi tayo natakot. Hindi tayo natakot dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Yun ang pinaka maganda sa lahat. Piliin lamang natin kung ano yung nararapat. Piliin lamang natin yung kung ano yung dapat at tama. Na sa pagdesisyon, kinakailangan may pagsangguni sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi yung tayo basta-basta na lamang na magdidesisyon. Dahil kung si Jose ay basta-basta na magdidesisyon ay magiging walang saysay. Kaya sa atin dito ngayon, sa mga problema ang kinakaharap natin, dapat natin ipanalangin natin sa Panginoon. Magkaroon din tayo ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay na ito. Sa kabila ng napakaraming hamon, mga problema ang ating hinaharap sa buhay natin ito. Magkaroon lamang tayo ng matatag na pananampalataya sa Diyos na malagpasan natin yung problema ito. Huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Yun ang mensahe ng anghel. Kaya nung marinig ni Jose ay itinuloy niya ang pagpakasal kay Maria. Pero hindi niya ginalaw si Maria hanggat sa nanganganak si Maria at yun nga, pinangangalan niya na Jesus, yung isang batang lalaki. Ito yung nagiging na sa katuparan ang plano ng Diyos. Ganon din sa atin. Kung sundin natin ang Diyos sa bawat desisyon natin mga tao, hayaan natin ang Diyos na siya magbigay sa atin ng direksyon. Ang lahat ay may isa sa katuparan na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pakatandaan natin palagi ito yun. Walang desisyon na kung saan tayo lamang mag-desisyon ay ito'y mahirap. Pero kung kasama natin ang Diyos sa bawat desisyon, hindi natin namamalayan ay ang lahat pala ay nariyan na. Ipinagkakaloob na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin namamalayan na yung problema ang ating iniisip na mabigat ay nalalampasan na pala natin. Ganun ka buti ang Diyos. Tulad ng tema natin ngayon, pag-ibig. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Sabi nga doon sa ating banal na Ebanghelyo, siya yung magliligtas sa bayang makasalanan. Just imagine, isinisakripisyo yung kanyang nag-isang anak para sa ating lahat. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Tulad pa ng isang kwento ng isang ama, single father. Ang kwento ng ama na kung saan ay may isang anak na lalaki na mahal niya yung kanyang anak. May trabaho yung lalaki na ang kanyang, simple lang yung trabaho niya. Sa ibang bansa kasi, yung tulay na umaangat, bumababa, ganun yung kanyang trabaho. Pero dala-dala niya palagi yung kanyang anak. Pero dahil sa sobrang galit, pag nadaan yung barko, itaas, pag nadaan yung train, ibaba. Yung pagdaan ng barko, itinaas na ngayon yung buwan, yung tulay. Nung palapit na yung train, napagtanto niya, yung kanyang anak pala ay naroon sa malapit sa tulay na naglalaro. Naisipit niya na kung ibababa niya yung tulay,
masasagasaan yung kanyang anak. Kaya talagang siya nag-isip ng mabuti. Ano ba, isasakripisyo ko yung aking anak o isasakripisyo ko yung lulay ng tren? Pero naglakas siya ng loob. Ang ginawa niya, nung parating na yung train, ibinaba niya yung tulay. Sabay sabi, paalam, mahal kong anak. Ganon ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos, ay isinasakripisyo niya yung kanyang anak para lamang sa kaligtasan nating lahat. Kung gawa natin balikan yung kwento, nung ibinaba ng tatay yung tulay, sa madaling sabi, dumaan yung train at nasasagasaan yung kanyang anak. Namatay yung kanyang anak. Kung ating titingnan ang Diyos, parang ganun din ang nangyayari sa atin. Nasa kabila ng ating pagiging makasalanan, dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pinabayaan. Isinasakripisyo niya ang kanyang sariling anak para lamang sa ating lahat. Tayo ngayon yung lulan ng train na iyon. Tayong mga tao ang lulan ng train. At si Kristo, ang anak ng Diyos, ang nagiging sakripisyo para sa ating lahat. Kaya sa bawat isa sa atin na narito ngayon, bigyan natin ng pagpapahalaga yung mabuting balita ng ating Diyos, ng ating Panginoon, dahil sobrang mahal tayo ng Diyos. Just imagine, ipinadala yung kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan ng tao. Just imagine, ipinadala yung kanyang nag-iisang anak para magiging kasama natin at tayo'y madala sa ipinangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ngunit, sa realidad o sa kabuuhan sa buhay ng tao ay minsan dinidikman natin yung pagmamahal ng Diyos. At naiisip lamang natin yung Diyos pag meron na tayong pangangailangan. Lagi natin pakatandaan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung tayo yung nangyayari, kung tayo yung nagiging ama, ano kayang pwede ninyong gawin? Ano kaya yung pwede natin gawin? Isasakripisyo ninyo ang inyong anak? O isasakripisyo ninyo yung lula ng tren? Kung sa mentalidad o kung sa isip ng tao, dahil kadalasan tayo ay pansarili lamang yung ating mga iniisip. Anong gawin natin? Bahala yung tren ka niyan. Di ba? Bahala ka. Sa bagay na isang nag-iisang anak ko, isasakripisyo ko. Di ba? Ikaw, Julie, anong pwede mong gawin? Ha? Apiliin mo na? Apiliin mo yung anak mo? Diba? Kung ating titignan, napakalalim yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pagmamahal din kaya ng tao sa Diyos, ganun din po kaya kalalim. Ito yung isang malaking challenge sa bawat isa sa atin dito ngayon. Sa pang-apat na linggo ng Adbyento, suriin natin at pag-ilay-nilayan natin yung kung gaano ba tayo ka-committed, kung gaano ba kalalim yung ating pagmamahal sa Diyos. Dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa laban sa buhay na ito. Lagi natin pakatandaan yan. Kaya sa atin dito ngayon ay hinihikayat tayo na huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Basta kasama natin ang Diyos sa buhay na ito, dapat magkakaroon tayo lagi ng lakas ng loob sa buhay na ito. Dahil kasama natin ang Diyos. Diba? Lagi natin kasama ang Diyos. Kaya dapat wala tayong dapat ipangamba dahil nasa sa atin yung Diyos. Pero kung may pag-alilangan tayo sa sarili natin,
kung talaga ba ang Diyos ay dapat tayo maghilay. Dapat natin suriin yung ating mga sarili. Kaya lagi ko mga sinasabi kahit saan na sermon, kaya kung gaano ba kakalalim yung ating pagmamahal sa Diyos. Ay Father, mahal ko ang Diyos, pero yun nga, lagi ko sinasabi ay alin, kung may ayuda, sino ba, alin ang mga muna. Lagi ko dahil minsan kasi kinakailangan natin ang piliin yung priority sa buhay natin mga tao. At kung ating susuriin, nagiging sekundary na lamang ang Diyos. Nagiging priority yung makasalibutang mga bagay sa buhay natin mga tao. Dahil kung titingnan nga natin, ayuda at misa, alin ang mauna ikaw at yan. May namimigay ng 5,000 sa bayan tapos may misa. Nasa lisahan ka? Bulaan ka. Ito, mahabol kami lamang. Sana klaro kayo na. Dahil sermon ni Father na yan, ay kaya na kailangan. Ako muna yung misa. Pero kung sa realidad, unahin ko madaling araw para makauna ako doon. Sa ganun ay makaabot ako ng misa. Ganun layay, ano? Pero yun, ang release ng ayuda ay alas 10, alas 11 o alas 9 ng umaga. Matatapos ay gabi na. Diba? Ay wala na yung misa. Sabihin na lamang, Father, sa sunod na linggo na lamang ako matindi ng misa dahil nasa ayuda ako kanina. Mabawi na lamang ako, di ba? Kung ating titingnan, mas priority natin, kung ating pag-inilay-nilaya, priority natin yung tawag dito, yung makasalibutan. Kaya nawa, sa ating pagtitipon dito ngayon, ay marirealize natin ano ba yung prioridad sa buhay natin ng mga tao. At sana piliin natin yung priority na para sa ating kaligtasan, para sa Diyos, para sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Nang sa ganun ay maipadama din natin na mahal natin ang Diyos. Ganon din po yung mga kapatid. Kaya sana sa umagang ito, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Sabi nga ng anghel, huwag kang matakot. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo lahat at ating sunitin ng sumasampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos amang mapagmangilihan na nagbibuhay ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, upang na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago pa nagsimulang panahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos ang totoo buwan sa Diyos na totoo. Tiyan natin dinilikha kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Napahat sa ating mga tao sa ating pinagkasan. Kaya nawag siya ang buwan sa langit. Sa pamamagitan ng pamilya ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ng mahihiling tao. Ipinag sa krus sa langalan sa ating ng panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit ng matay at pinilipin. At muli nabuhay sa gatong araw sa kapara ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. At muli darating ng maluwalamhati upang humaman ang mga buhay ng mga patay. At ang kanilang niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesia banal, katolik at apostolika, na iniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagbuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan.
Sa bawat panalangin na ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, ating pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo ang kabiwas na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatan sa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkakatuwid at kapayapaan, at ipahintulog mo na ang lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga sa langit, ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo ng aming obispo Maximo na si Joel Corrales, ang aming obispo Diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Madhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita, at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasama namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayan ito, at sa lahat ng iba pang bansa. Lalo-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan ng kanilang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya, lalong-lalo na sa lahat ng mga magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, na sinakyat Emmanuel Rial, Christian Candelaria, Christine Jen Ganya, Resty Candelaria, Alicia Adriel Bicanya, Yuris Scarlett Gabonilas, Dennis Christine, Mary Fiona Cabral, at John Clarence Villavicencio. Ganon din sa lahat ng sa third Sunday Mass sponsor sa linggong ito na sina Nelit Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermin Pegalan, Adrian Lian, Joel Pegalan, Janet Ricanya, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, ganon din ka ni Rodolfo Candelaria, Mercedita Encinas, Lomar Salutes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Reyanzares, Henry Ricanya, Camilo Pegalan, Nanette Nanalo, Arvin Perlas at Bernardo Labosta Jr. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila iyong banal na salita na may kabagaang loob at masanuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob, na bigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Maylene Villavicencio, Rudes Galudes at Father Edwin Lotto. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong malingkod na sumakabilang buhay na, lalong-lalo na sina Leonila Kimora at Christine Manalo na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya
upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating noon na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Mga aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na laging nabubuhay, upang magitan para sa amin, siya na yung anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo binigan. Panalangin ng walang kasalang sa Espiritu sa bangkay ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sinalirin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na rapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po tayong lahat at ating hinanda ang ating sarili para sa pag-aaral. Itaas po natin ang ating mga alay, tayo po'y nanangin, maawain Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganaan, ibinigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kanila ay ang mga utod kong babang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo itong mga sigisat ng aming pagdalaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang bukid at mula rin ginawa namin ang tinapay na ito. Inilaalay namin ito sa iyo upang sa amin ang maging tinapay na buhay. Ipagkaloob mo ng aming natatang ganito ay babagod sa bigis ng pag-ibigan. Amen.
Tayo ko'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, kalapit mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito daw ay aming pagiging espiritual upang kami na aming kapito ay mapasiglan at panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Ialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa lahat ng biyaya na nagkaloob niya sa atin. Ganyan din po sa pagdiriwang po natin itong pang-apat na linggo ng Advento na may timang pag-ibig, naway ang pag-ibig ng Diyos ang siyang patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin upang sa ganon may pagpatuloy natin ang gawain para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ganun din po sa lahat ng narito ngayon, naway pagkalooban ng nawa kayo ng maraming panahong biyaya at ang kanyang pagpapala ay patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ganun din po sa sponsor sa umagang ito, ang third Sunday Mass sponsor, naway patuloy na kayo pagkalooban ng maraming panawang biyaya sa inyong buhay. At sa lahat ng mga nagpapasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan, lalo na kinakit Emmanuel Leal, Christian Candelaria, Christine Jane Ganha, Resty Candelaria, Elisha Andre Candelaria, Yuris Scarlett Gabonillas, Dinis Christine, Mary Fiona Cabral, atin din po kay John Clarence Villavicencio, manaway patuloy nawa kayo pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po pasasalamat para kay Sarah Jane Luto na kung saan ay nagiging successful yung kanyang pagkuha ng board exam. Naway patuloy na dumalis kayo ang niyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Ganun din po, tulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkakaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Naway pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, at yun din po ang ating kapatid na si Father Edwin Lunto. Ganun din po, sa banal na misa ito ay naalaala din po natin ang mga kaluluwa ng ating mga kapatid na sa makabilang buhay na naway pagkaloob sa kanila ang katahimikan para sa kanilang mga kaluluwa, lalong-lalo na ang kaluluwa ni Leonora Timora at ganun din po ang kaluluwa ni Christine Manalo. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon ang ating haling sa ikabubuhay at ipalulahati ng kanyang pangalan sa ating kabubuhay at ng buhay ng Iglesia. Magandang Panginoon ng Panginoon ay mananatiling walang sa mga sa Kanya at ang kanyang pagkakatuwid sa salisan mahalinglahin. Mahalin sa mga sumusunod sa kanyang liban at malayang sunod sa kanyang Itinatag ng Panginoon ang kanyang luglugan sa langit at ang kanyang paghahari ay sumasaklap hanggang sa kalahan. Purihin
Lahat ng kalawalatian ay sa iyo, Diyos, sa mapamilihan ng makalang. Na dahil sa iyong pag-ibig at kauwan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Yesu Cristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buhok at pinatnahangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatagad inilutos sa amin ay pagpatuloy sa pagkulitan sa kanyang mahalagang kamatayan at hari hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ang gabing siya'y pinagkalo ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mahalagat at sinabi, kunin kanin, ito ang katawan ay pinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanilang sinabi, inamin niyo ito kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inamin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin ipakaya ang misteryo ng aking pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay binigay, si Kristo ay binigay. Ginaganap namin ang iyong mawang lingkod o palaala ng inuto sa iyong anak. Sa aming pagligtas sa kanyang pinagpalang pagpakasakit malagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na magiling, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya aming iningalay sa iyo itong binapay ng buhay, at kung kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y iningalay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo na tagapin sa mga langit na altar ito aming haring papuri at pasasalamat. Butihin naman, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ay pagpalain mo at pakapanalin mo itong ginapay ang alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Cristo. Ang lahat nawa at tanggap ng banal na gawin ito ay apuspos sa iyong biyaya at magalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mamalay ng manghain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin niyo aming pagmulit paglilingkod. Sa pamamagitan na Yesu Cristo ang ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at
at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasama kiligtasan ni Gali. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon na buhay ng hari kasama ko at ang Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Cordero ng Diyos, nagalis ng salang sa liputan. Sabay-sabay po tayo na tumutulog kami sa iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkakataon, kundi sa iyong maraming katinan. Hindi kami karapat-dapat na mahulog at makamunong sa ilalim ng iyong mata. Subalit ikaw sa iyong pagkakaway. Ipagkaloob mo sa amin kung kayo'y putihing Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong anak sa Jesucristo, at hindi ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas sa iyong Bago ang kanyang buhay, ay manahan sa kanyang aksyon sa amin. magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bahay ng Diyos, kunin niyo ang mga ito sa walaan at binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at agapin niyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Magsipo po tayong lahat at aming mga sarili para sa pagpapalagay ng